welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng. Ako po ay lumalapit sa inyo para ating pag-usapang muli ang salita ng Diyos. Magandang Martes sa ating lahat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, anumang pong oras na kayo po ay abutin ng ating programa. God bless you po and peace be with you all. Magandang umaga po, Uncle Arnel Valeriano, at siyempre kasama na rito si Auntie Elena. Maraming salamat po. Ipagmalin Castillo Alonso, thank you very much. Good morning. At saka kay Ma'am Telma Hara Palcon Ednilao. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless you po. Kamusta po kayo ngayong umaga nito? Today is November 17, 2020, Martes po, alas 5:32. Salamat sa Panginoon sa kanyang po mabibigay sa atin ng kalakasan at saka sa buhay. Tayo po ay nagagalak dahil tayo ay ginising ng Panginoon. Salamat dahil every gising is a blessing. Tunay nga po yun. Sandali lang po Salamat po. Ayan, dumating ang order nating coffee. Tara, kami po tayo. Mainit. Thank you. Okay po. Bago po tayo dumako sa ating panalangin, mga kakape, maraming salamat sa inyo. Sa oras na to ay kasama ko na naman kayo para pagbulay-bulayan at pag-aralan ang salita ng Diyos. Nasa tema po tayo ngayon na pinag-usapan natin tungkol po sa ating mga pamilya. At siyempre, when it comes to family, we are also concentrating in every individual. Kaya nga po, mas maganda po ang isang pamilya bawat individual, bawat membro ng pamilya ay meron po tinatawag na disiplina. Ayan po. Bago po tayo dumako doon, makinig po muna tayo sa awiting ito. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking natanggap. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking natanggap. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa Panginoon sa araw-araw. Sa natungan ko ngayon.
Siyang Yan po ang awiting salamat sa iyo, Panginoon. Kumusta po tayong lahat, mga kakape, ngayong araw na ito? Muli, ako po ay bumabati sa inyo ng magandang oras na kayo ay naabot ng ating programa. God bless you po and peace be with you all. Salamat sa Panginoon at sa oras na ito. Dito po sa ating pong probinsya, wala pong nadagdag na mga naging positibo ng COVID-19 dito sa Ilocos Norte. Salamat sa Panginoon dahil patuloy siyang magabay at napapagaling ng mga tao. E pagpatuloy pa rin natin ipanalangin ang ating mga kababayan na nandito po sa parte ng Silangan, dito po sa Cagayan, sa Kabikulan, saka dito sa Marikina, sa kanilang pong nadaranas ngayon. Alam po natin yan, mahirap po ang kanilang kalagayan ngayon. Nangailangan po sila ng pagkain at ng maisusuot dahil nga po totally maraming mga barangay at may bayan na talagang lumubog po dahil po sa ulan, sa bagyong Ulysses at saka sa mga nagdaang mga bagyo. Kaya patuloy po tayong magbigay ng ating pong suporta sa ating pong mga minamahal sa buhay at lalo na sa panalangin sa ating mga minamahal na malayo sa atin. So ngayon po, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you, Lord, for everything. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kami po ay buhay. Meron pang dahilan kung bakit kami ay nanatili dito sa ibabaw ng lupa. Because we know every one of us has mission. At ang mission na yan ay naayon po sa inyong kalooban. Na it is a high time for us to evaluate ourselves, to see and to check, to observe what we are doing. Sa mga ginagawa ba namin ay naayon po sa inyong kalooban o hindi? Na mga ginagawa ba namin ay lalong lumalapit sa inyo o lumalayo sa inyo? Kaya sa oras na ito, Panginoon, we pray that you please give us wisdom. Clothe us with humility. Kailangan po namin kayo sa aming buhay. For without you, we are nothing. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nagmamakaawa. Kami po ay inyong patawarin sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Nilapit po namin sa inyo ang bawat isa na nakikinig at nanood ngayon. Whatever the situation, Lord, right now, nitong mga nakaraang mga araw, itong mga susunod pang mga araw, whatever the situation that we have right now, merong problema, may mga dapat harapin na responsibilidad, na lahat po ng mga bumabagabag sa amin, na kung saan minsan isip namin, bakit kami pa? Bakit ako pa? Bakit sa pamilya ko pa? Bakit sa akin pa nangyari ito? Lord, we know that everything na nangyari po sa iyong buhay was designed for us to be more closer to you. Pero minsan, mali po yung mga actions namin. Mali po yung mga tinatahak naming landas na kung saan minsan sinasabi namin na ito ang tama, pero hindi. Dahil nga po lalo kami napapalayo sa inyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagmamakaawa sa inyo that you may please protect every one of us. Whatever situations that we're facing right now, we trust in you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga lahat po ng trials, testings of life. Maraming salamat po. Dahil ang mga ito ay ginagamit niyo, Panginoon, para kami lalong matatag, maging matatag
at kami po ay lalago sa buhay spiritual. That we may see everything that is happening to us, that you allowed for our own good. Maraming salamat po, Panginoon. At nilalangit po namin sa inyo lahat na may sakit ngayong umagang ito. Our loved ones, friends, mga kapitbahay, kabarangay, alad mo, Panginoon, ng mga infected with virus around the world, at you may strengthen them, Lord. At ganoon din po, bantayin mo ang bawat isa sa amin na wala pong ma-infectionan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. And nilalangit po namin sa inyo ang kagalingan, kalunasan po sa mga sakit ng mga mahal namin sa buhay at saka sa mga kaibigan namin na nagmamakaawa at nagpapatulong po sa inyo. Kagaya po ni Sir Nemesio Alipio Jr. at lahat po, Panginoon, ng mga kasamahan namin. We thank you very much, Lord. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At patuloy po kayong magtrabaho, Panginoon, sa buhay namin. Please continue work in the life of Ma'am Evangeline Buendia, kay Janelle Sharp, kay Manong Roger Tomas. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Dalalat po namin sa inyo, Panginoon, ang kalagayan din po, Panginoon, ni Chiki Alonso, Manong LD Alonso, kay Ma'am Trinidad Camigo, Geraldine Manuel, kay Kuya Manuel, na kung saan inalagaan ni Brother Luis, Sir Luis. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng inyong ginagawa sa amin. We come to you, Lord, with humility. At Panginoon, patuloy pa magtrabaho kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Uncle Sammy, kay Uncle Jimmy, Uncle Flor, kay Auntie Irene Alonso sa kanyang pong kalusugan. At ganoon din po sa aking pong pinsan na si Ate Irene Laborte. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kayo magtrabaho kay Natalie Cheng sa kanyang pong kalagayan. At sa lahat po, Panginoon, ng mga nangangailangan na gumaling. Ganoon din po, Panginoon, si Kuya Rafael Ragasa. Maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong ginagawa sa aming buhay. Ngayon po, Panginoon, kami po ay humihingi rin sa inyo na kung meron kami mga mahal sa buhay na may sakit, hindi mo silang pagalingin. Maaaring ang asawa nila o mga kamag-anak. At sa mga unspoken request nila, Panginoon, that you may please continue to work in their lives, Panginoon. Maraming salamat po. Ngayon po, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong gagawin, sa inyo pong mga kasagutan sa aming pong mga prayers. And we pray for the frontliners, mga teachers, government officials, even in our barangay, that you may please help us and bless our constituents. Maraming salamat po, and help us, Lord, that every one of us can do the things that you want us to do while you are still living or alive. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless mo pong bawat sa amin, sa lahat po na nakikinig at mga nanonood. Maraming salamat po, Panginoon. Help your servant, Lord. We thank you very much in Jesus Christ's name. Amen. Pasensya na po kayo, mga kakape, at medyo tinatamaan na naman po ako ng aking pong problema. Ayan, alam nyo na yun, ibig sabihin. Okay, bago pa man yun, pakinggan muna natin ang awiting ito at i-ready ko lang po ang aking sarili. We will play The Lily of the Valley. Sandali lang po pasensya na po kayo. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the very
Hiling ko po na ipanalangin din niya ako. Okay, sandali lang po ah. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken, and all my sorrows gone. In temptations He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols gone from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me, and Satan tempts me so, through Jesus I shall set the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Yes, Michael, yes, we will do that. Maraming salamat. Maraming salamat po sa paghintay. Okay, so dadako na po tayo sa ating pag-usapan ngayon patungkol po sa tinatawag nating discipline o disiplina. Ayan, sinong gustong makinig sa inyo patungkol sa disiplina? Kasi nga po mga kakape, ang ating pinag-usapan ngayong nakaraang mga araw, sa mga nakaraang mga araw, we are concentrating on families. Opo, na napakahalaga po na ang pundasyon ng ating pamilya ay si Jesucristo. Napakahalaga po nun. Let us always bear that in our minds. We need God. We need Christ in our families. At lang dahil dito, kailangan na ang mag-asawa ay laging magkaayos. Yung tinatawag na mayroong tinatawag na pagkakaisa at pagtutulungan. Dahil nga po, tandaan natin na ang pag-asawa po ay isa sa mga pinakamahalagang desisyon sa buhay ng isang tao. Ang una pong pinakamahalaga na desisyon ng isang tao ay yung panahong ikaw ay magsisisi ng kasalanan at tinanggap mo at tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Yan po ay ang isa sa mga pinakamahalagang desisyon ng isang tao. At ang pangalawang pinakamahalaga at napakahirap na desisyon ay yung pag-asawa. Kaya huwag natin sabihin madali lang. Though, that's what in the mind of the young people today. Opo, parang ganun lang kadali. Na alam naman natin na hindi katulad ito ng pagsusubo ng kanin na pag ikaw ay nainitan, iluluwa mo na lang. Hindi po ganoon ang pag-aasawa. At napag-aralan din natin kung yung mga dapat gawin bilang isang magulang. Yung pagiging magulang. Hanggang sa dumating tayo sa ating pong hamon sa buhay, sa pagpapasya. And the leader of the house, of the home, is the father. And as fathers and parents, kailangan we need to decide in ourselves that we need to serve God. So, ama ang mangunguna when it comes to spiritual aspect of life sa isang pamilya. Nang sa ganon, may isasama niya ang kanyang buong pamilya. So that is one of the greatest decision that a man can do. To serve God and to lead his family to serve God. Yun po ang ating pong tema nung nakarang araw. But as for me and mine house, we will serve the Lord.
Choose you this day whom you will serve. But as for me and mine house, we will serve the Lord. Yan ang sinabi ni Joshua na ating pong napag-aralan. At kahapon po, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa mga conflicts, yung mga hiduaan o salungatan sa buhay. Paano nga ba? It is our responsibility as believers, as children of God, to go to the people whom we have offended, and to those people who offended us, because we are taught in our lesson na reconciliation. God is more concerned about the reconciliation of everyone, of every people with each other than worship. Nangangahulugan mga kapatid na hindi po tayo makapagsamba sa Kanya o makapag-worship sa Kanya ng taos-puso o seryoso pag mayroong mga taong sinaktan natin na hindi natin ito itinatama. Kaya napakahalaga ang pagharap sa ating pong pagkakamali. Kaya kailangan natin ng tinatawag na pagpapakumbaba every day. Dahil nga po, pag pride ang nasa atin, nako, hindi po tayo magkakasalubong. Ibig sabihin nun, hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na reconciliation o yung pagpapatawad sa bawat isa. But since God is teaching us to be humble all the time, because a humble person will always admit kung ano po yung kanyang pagkukulang o pagkakamali. Ganun lang po yun. Pero na makahirap na gawin, lalo na pag mataas ang iyong ego na sinasabi natin. That's why bilang mga anak ng Diyos, panatilihin natin na tayo ay merong pagpapakumbaba. And now, this morning, ang ating pag-usapan ay patungkol sa disiplina. Ayan po. Disiplina. Ito po ay ating pong makakalap dito po sa James chapter 3. But before that, we will go to Hebrews chapter 12 verse 11. Maraming salamat po. Ito po, Hebrews chapter 12 verse 11, ito sinasabi. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Sa Tagalog, ito sinasabi. Lahat ng parusa o disiplina sa ngayon ay tila man din hindi kinaliligaya. Parang hindi tayo masaya pag tayo nadidisiplina. Minsan, nalulungkot tayo, nagkaroon tayo ng sama ng loob. Ngayon may pagkatapos ay mamumunga ng bungang mapayapa. Pag humarap daw tayo o tumatanggap ng disiplina at tinatanggap natin ito ng buo, taas puso, ang sabi rito, magkakaroon ito ng bungang mapayapa at katuwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Pag tayo ay nasasanay o sanay na sa pagdisiplina, dito po tayo nagkakaroon ng tinatawag na tunay na kapayapaan at katuwiran sa buhay. Sa James chapter 3 verse 18, ito pong sinasabi, and the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. At ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan at sa mga nagsisigawan ng kapayapaan. So, if you want peace in life, kailangan natin ng disiplina. Yun lang po ang tinuturo nito, napakasimple lang po. Kailangan ng disiplina. Hanggang doon. At alam natin, naintindihan natin at naunawaan natin na meron tayong
kasabihan na sa kaiunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Yun po ay totoo. Sa kaunlad ng isang pamilya, disiplina ang kailangan. Sa kaunlad ng bawat isa, disiplina ang kailangan. Pero, ang tinutukoy ng Biblia ay hindi lang po yung tinatawag na ikauunlad natin, but to have this peace of mind. Hindi po mabibili yan ng salapi. Yung kapayapaan, kahinahunan sa buhay. Hindi po yung mababayaran ng salapi. Kahit anumang laki o halaga ng iyong itatapat sa tinatawag nating kahinahunan o tinatawag na kapayapaan sa buhay. Hindi po sa ganun. Hindi po natin makukuha sa ganun. Dahil nga po ito ay nakukuha natin sa pamamagitan ng ating Panginoon na siya po ang nadidisiplina sa atin. So, pag-aralan pa natin, ano nga ba ito? Discipline defined according po sa Webster na ating pong sinearch. Kailan pa natin i-search yung salitang disiplina, no? Alam naman natin ang ibig sabihin nun. Anyway, ito po ang sinasabi sa kahulugan nito. The practice, discipline is the practice of training people to obey rules or a code of behavior. O, di ba? Alam natin yan. Using punishment to correct disobedience. Ngayon, pag sinabi natin discipline, they will instruct us what to do and what not to do. Opo. Now, there are rules and code or code of behavior na kung saan minsan pag hindi ito sinunod ng isang atleta sa larangan ng sports at sa lahat ng bagay, may rules sa isang barangay, sa isang bayan, merong constitutions and bylaws. Ano sabi? May rules in where dito po natin ibabase yung ating pong disiplina. Disiplina sa kalsada bilang driver. Disiplina sa trabaho bilang empleyado. Disiplina sa sports. Nandyan lahat yan. Name it. It's part, this discipline is part of every lahat po ng sitwasyon, lahat ng sangay ng ating pong buhay, ano mang ang ginagawa, kasama po natin yan. Yung disiplina, lalo na sa mag-asawa at sa pamilya, sa eskwelahan, sa opisina, lahat po yan. So, this discipline is similar to the word control. May ilalagay natin yung may dadagdag natin yung salitang regulation, direction, order, authority, rule, strictness, a firm hand, routine, training, teaching, instruction, drill, exercise. At ang disiplina, pag ito ay hindi ginawa para maitama ang bawat isa, kailangan na tinatawag na correction. Yun yung punishment. Pero when it comes to discipline, we are not really talking about punishment. Dahil nga ang discipline is that we are going to obey or to do the instructions that were given to us. And if we fail to do them, of course, para maibalik tayo doon sa tamang landas, kailangan na tayo ay paalalahanan na kailangan bumalik sa tamang gawain. Kaya nandun yung tinatawag na punishment. But hindi po darating ang punishment sa atin hanggat dinidisiplinahan po natin ang ating sarili na gagawin natin ng tama na ayon sa rules o sa code of behavior na ibinigay sa atin.
anumang rules yon o ano paman. Ang kapitulong ito sa Hebrews chapter 12, sa aklat ng Hebrew, maraming beses na binanggit ang tungkol sa disiplina. It's about 10 times na binanggit ang pagdidisiplina. Nangungulag ang napakahalaga ito sa ating buhay. Sa larangan ng sports, palakasan, mahalaga ang disiplina. Sa trabaho, napag-uusapan na natin yan. So, discipline is very important, especially in the home. Discipline starts in the home. Opo, yan po ang totoo na kailangan may tanim sa ating isipan na hindi po palagi na ang mga teacher ang ating pong pinupuna sa mga behavior ng ating mga anak. Yung mga teacher dahil natuwa na sila. Anyway, totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po natin dapat ituro ang mga teacher na dahilan kung bakit nagiging makulit, masama ang ating mga anak. For in the first place, ang mga anak natin ay natuturuan na sa kanilang mga sariling pamilya o sariling tahanan. Ayan po. Ating aralin ang gustong iparating sa atin ng talatang ito na ating pong binasa. Lahat ng parusa o pagdisiplina sa ngayon ay tila man din hindi kinaliligaya, kundi kinalulungkot. Gayon may pagkatapos ay mamumunga ng bungang mapayapa at ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Let us practice ourselves. That means, discipline should be a practice. Our practice. Or our everyday routine. Nandyan po dapat yung pagdisiplina. Paggising mo pa lang, alam mo na ang dapat mong gawin. Disiplina, mga kapatid. Discipline means training. So, ano ang hindi? Ano ang iniiwasan natin dito ang pag-usapan? Yung punishment. Opo, magkaiba po yung disiplina sa pagpaparusa. Ang pagpaparusa ay naibibigay lamang sa mga hindi sumusunod sa mga rules. At kung ikaw ay sumusunod sa mga rules, ibig sabihin nun, may disiplina ka. Tandaan natin, meron pong rule ang Panginoon. Role o yung kanyang pong pwesto o yung kanyang pong hangarin. Yung kanyang pong ginagawa. Ano yung ginagawa o ano yung katayuan ng Diyos sa pagdating po sa ating pong pagdisiplina. Lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin ay para sa ating ikabubuti. Ano man ang bibigay sa atin ng Diyos na sitwasyon sa buhay, ito ay pagtuturo niya sa atin. Ito ay ginagawa niya para sa ating ikabubuti. Tandaan natin to. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan nating tanggapin na bawat sitwasyon, problema, ano pa man ang darating sa ating buhay, let us always accept them na ito ay ginagamit ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Opo, para hindi po tayo magkaroon ng galit o puot o sama ng loob sa ating Panginoong Jesucristo o sa ating Panginoong Diyos. Hindi siya gagawa ng isang bagay o pangyayari na ay kasisira natin. Tandaan natin yan. Ginagawa niya lahat upang tayo ay mapalapit sa Kanya at matuto tayong tumingala at bumalik sa Kanya. Ayan po ang layunin ng Diyos when it comes to discipline, sa pagdidisiplina sa atin. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God. Ang tanong, do you love God? Mahal mo ba ang Diyos? Iniibig mo ba ang Diyos? At kung iniibig mong tunay ang Diyos at totoo at sincere po yung ating pagmamahal sa Kanya, maintindihan natin. And we know that all things work together for good to them that love God. Tandaan po natin yan. And to them who are the called according to His purpose. Tandaan natin, ang Diyos po ay disiplinaryan. Totoo po yun. Disiplinaryan po ang Diyos.
para sa isang coach. Opo. Ang coach na walang ginagawa sa isang team, walang kwentang coach 'yan, 'di ba? Yung tinutolerate lang niya yung mga players niya at kanya-kanya ang diskarte. Nako, hindi po coach 'yan. Hindi po maayos na coach 'yan. But a true coach is a disciplinarian. Opo, totoo po 'yun. Kaya tandaan natin, ang Diyos po natin ay disciplinarian. Opo. He is like a coach who practices, drills, instructs, and corrects his players so that they can be in top shape of the game or in a race. Gusto ng Panginoon na tayo maging champion. Ibig sabihin ng champion, hindi yung palaging nag-expect ka na ikaw ang palaging nasa top ng isang klase o ano pa man. We are talking about our lives, spiritual lives, victoriously. Sa ating pong victor bilang mga anak ng Diyos, na lahat tayo ay makapunta o makatapos sa finish line. Yun po, sa finish line. Yun po ang gusto at nais ng Panginoon ng bawat sa ating landas, sa landas ng ating buhay, ay makaabot tayo sa finish line. And God will say, gaano pa man kabagal tayong dumating doon o katagal, basta't dire-diretso lang tayo. Patuloy lang tayo. And it takes discipline to do that. Dahil nga mga kapatid, yun po ang kalaban ng karamihang mga atleta. Kung walang disiplina, yun po ang nangyayari. Hindi po sila nakahanda sa pagsabak sa laban. Kaya nga napakahalaga ang tinatawag na disiplina. Let us always bear that in our minds, that our God is a disciplinarian. He is disciplinarian. Okay? God's discipline is a sign of personal relationship. Dinidisiplinahan tayo ng Diyos dahil mga anak niya tayo. Opo. Dahil kung hindi ka dinidisiplinahan ng Diyos, baka hindi ka niya na. Kasi ang sabi ng Diyos, the Lord loveth, He chasteneth. Dahil mahal niya tayo, dinidisiplinahan niya tayo, tinuturuan niya tayo. Nagbibigay siya ng mga instruction na dapat natin gawin. Meron tayong tinatawag na royal law. Meron tayong tinatawag na golden rules. Diba? Yun yung mga instructions ng Diyos sa atin. In where, kung hindi po natin ito sinusunod, mapapariwara po ang ating buhay. But since God is our Father, gagawin niya lahat para maibalik tayo sa Kanya. Para bumalik tayo sa Kanya. Meaning, tayo ay susunod sa Kanyang mga pinapagawa sa atin. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya tandaan natin, ito ay ginagawa ng Diyos sa atin dahil tayo ay Kanyang mga anak. Maliban na lang, pag hindi mo siya ibinibilang sa buhay mo bilang iyong tatay o ama. Mahal na mahal ka ng Diyos. Tandaan mo yan. At dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para sa iyo at para sa akin. At nang dahil diyan, kung tayo ay magdedesisyon na tanggapin at kilalanin si Kristo sa buhay natin, at tatanggapin natin siya sa buhay natin bilang ating Panginoon tagapagligtas, that day, that time, ikaw ay naging anak ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, pag hindi mo pa tinanggap si Kristo sa buhay mo, why not decide today or this morning, this time, this hour, to let the Lord Jesus Christ come into your life? Because we need Him in order for us to be a part of the family of God. And by then, we can say we are His children and He is our Father. And there we have, and we can claim, we can say we have a relationship because He is our Father and we are His children. Kaya ang pagdisiplina, mga kapatid, ito ay paraan para disiplinahan ng Diyos at ituro at itamag ng Diyos ang kanyang mga anak na gumawa ng tama. Opo. So, tandaan natin na minsan ang pagdisiplina ay minsan masakit. Pero kailangan nating tanggapin yan. Dahil nga ang sabi
ng isang ahensya ng gobyerno sa mga sundalo. No pain, no gain. O, di ba? No pain, no gain. Even sa mga nagwo-workout, sa mga nagba-bodybuilding, no pain, no gain. Kaya nga hindi ako nagkakaroon ng ganung mga muscles kasi ayaw ko ng pain, di ba? When it comes to bodybuilding, Kung gusto mong maayos ang iyong pangangatawan, kung ikaw ay nasa gym, kailangan mong tanggapin yung pain. O, diba? No pain, no gain. Ganon din sa mga Marines, sa mga kasundaluhan daw. No pain, no gain. So, ganon din sa buhay natin. God's discipline oftentimes painful. But we need to accept it because it's for our good. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos at ayaw mo ng sakit, yung pain sa mga testings, sa mga trials, sa disiplina ng Diyos, hindi po tayo makakalayo. Wala tayong paruroonan, mga kapatid. Wala tayong kinabukasan when it comes to doing the work or doing the will of God in our lives. Kaya part of our life, mga kapatid, na daranas at dadaan tayo sa mga pagsubok at sa mga testings, o siyempre pagsubok, testings, sa disiplina sa buhay. Kailangan natin sumunod doon kahit masakit. Dahil alam natin na ang Diyos kasama natin. That is our comfort, mga kapatid. Kasama natin ang Diyos dahil tatay natin siya. Anak tayo ng Diyos. Sometimes, it's painful, but we need to accept it. But it's for our good. But let us remember, God will not do anything that God will not do something na wala pong purpose. There is always that ultimate purpose of God sa mga nangyayari sa ating buhay. Sa kanyang pagtuturo sa ating buhay. Sa kanyang pagtatama. Kaya napakahalaga, mga kapatid. Dahil He wants us to be conformed to the image of Jesus Christ. Ang gusto ng Panginoong Diyos na sa buhay natin, nakikita si Kristo. Opo, yan ang nais ng Diyos. So in every actions that we do, dapat nakikita ng mga tao, ay kakaiba tong taong to. There must be something in him that I don't have, in which kailangan ko rin. Yun ang sasabihin ng tao. And if somebody will praise us because of the things that we did, sabihin natin sa kanila, salamat sa Panginoon. He is doing it through me. Ang Diyos ang gumawa nun. Hindi ako. Tandaan natin, wala tayong nagagawang mabuti o kabutihan. It is because of the working of the Holy Spirit. That's why meron po tayong nagagawang kabutihan. Kaya nga, pag tayo ay praise o pinuri dahil sa ating ginawang kabutihan, lagi natin sabihin, salamat sa Panginoon, praise God, dahil siya ang gumawa nito sa akin. Ayan po, mga kapatid, napakahalaga yun na ating pong tandaan. Merong ultimate purpose ang Diyos dyan sa mga pagdidisiplina niya sa atin. Dahil gusto niya tayo na maging katulad niya. Opo. Dahil nandun ang sinabi ng Biblia, dahil ang Diyos ay banal, dapat mabuhay tayo na may kabanalan. Yun ang sinabi ng Diyos. So, what should be our response? There are possibilities na response natin o yung ating gagawin o ang ating pong ginagawa pag tayo didisiplinahan ng Panginoon. We can say na pag disiplinahan tayo ng Diyos, magkaroon tayo ng sama ng loob sa Kanya. Ayan, pwede yun. Mangyari yun. Pag hindi natin alam i-meditate o i-ponder yung mga ginagawa natin sa ating buhay. And we cannot understand why. And that's the reason why minsan tayo ay nagkakaroon ng sama ng loob. Opo. Pwedeng ganun ang mangyari sa atin. Either sa sama ng loob mo, either magkaroon ka ng pwedeng magtanim ka ng galit, o magkaiba yung sama ng loob sa magtatanim ng galit
So, pwedeng mangyari yon pag hindi natin naintindihan. But if we understand na ang ginagawa ng Diyos ay para sa ating kabutihan, ito ang iyong gagawin. Imbis na ikaw ay magkaroon sama ng loob, imbis na ikaw ay magtanim ng galit, ang gagawin mo ito. You are willing to accept it. You are willing to embrace kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating buong buhay. Yun po ang pinakamaganda. Yes, Lord, meron akong problema, may dumating sa aking pagsubok, and I'm willing to embrace it because I know meron kang gustong gawin sa akin. Huwag natin tanggalin yung katotohanan that in every negative things that will happen to us, ang kasunod nito ay pagpapala na nanggagaling po sa Diyos. When I say pagpapala, we are not only talking about material blessings, but the blessing of a peaceful life. Diba? Napakalaga po nun. At yung kagalakan, kahinahunan sa ating pong puso, napakalaga po nun na mangyari o makamtan ng bawat isa sa atin. We can embrace God's discipline willingly. In Hebrews chapter 12 verse 9, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us. Meron tayong mga ama na nagturo sa atin o nagtama sa atin, and we give them reverence, at atin silang ginagalang. Shall we not much rather to be in subjection unto the Father of spirits and live? Diba, dapat na mas bibigyan natin ng pagpapalaga at paggalang ang Diyos natin, ang Ama natin, na kung saan siya ang nagdidisiplina sa ating buhay. So sa mga tao, sa mga kasama natin ngayon na ayaw pag-usapan o hindi maintindihan kung bakit kailangan magdisiplina, ito po yon. Ito ay dahil gusto ng Diyos na tayo ay maging katulad niya. Not in the sense na tayo maging Diyos, but with His characters, maipapakita natin sa buhay natin yung kawalian, kabanalan ng ating Panginoong Diyos. He wants us to be conformed to the image of Christ. This is the reason or very reason why kailangan nating magkaroon ng disiplina. When it comes to discipline, we are saying, yes, I am willing to follow instruction. I am willing to obey. Ano man ang mangyari sa akin, ano man ang maging bunga nito o resulta nito, basta't alam kong sinusunod ko ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. At naiintindihan ko na kung ako'y maging pasaway at swail sa mga gusto ng Diyos na ipapagawa sa akin, tinatanggap ko yung pagtatama o yung tinatawag na parusa. Pero yung parusa na yan, hindi parusa na tayo ay papahamak niya ulit doon sa kapahamakang impyerno. But yung parusa na ibibigay ng Diyos sa ating buhay, ito ay pagtatama na maglalagay ulit sa atin sa tamang landas. Katulad po ng karamihan ngayon. It is because of self-will, ambition. Kaya ginawa nilang lahat na makakaya nila. At the end of the day, napag-isipan nila, ay mali para itong ginagawa ko. Dahil lumalayo na ako sa Diyos. Kailangan ko nang bumalik sa Kanya. At anuman ang guidance o anuman ang gagawin ng Diyos sa buhay ko, susunod ako sa Kanya. Kailangan ko magdisiplina. Discipline. Napakahalaga po nun, mga kapatid. Kaya nga ako'y nanggagalak sa mga kahinaan. At sa mga pagkaapi. Sa mga pangangailangan. Sa mga pagkakausig. Sa mga paghihinagpis. Dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y lumalakas.
Yan ang sinabi ni Apostol Pablo. When our attitudes are right, we can use those hardships to change us more like His Son. When that happens, we will cross the tape sa finish line. And we will be a spiritual champion. Dahil sa disiplina. Kaya lang pakalagayan mga kapatid. Conclusion natin. For all His children, sa lahat tayong mga anak ng Diyos, God would like for them to be like His Son. Alam po natin yan. Kailangan gawin natin to, tanggapin natin to dahil gusto ng Diyos na tayo ay maging katulad ng kanyang anak na si Jesucristo. And to accomplish that purpose, He disciplines His children. And for us, His children, to become like Jesus, we must embrace His discipline willfully and willingly, again and again. Yun po ang ating pong devotion ngayong umagang ito. Napakalaga ang disiplina. Hindi lang yung disiplina sa sarili, kundi yung disiplina na nanggagaling sa Diyos. Maraming salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilan namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-aral muli. Alam po namin that in every aspect of our lives, kailangan po ng disiplina. That's why I'm praying, Lord, even to the mothers, fathers, children, mga kapulisan, kasundaluhan, sa gobyerno. I pray, Lord, that all of us will be willing to accept and to go through discipline. Dahil nga po ito kailangan namin para kami maging katulad ninyo sa kaugalian. Maraming salamat po. At sa kabanalan. Ngayon po, I am praying that you may please continue to work in our lives. Na kahit paunti-unti, Panginoon, sa amin po napapakinggan araw-araw, na ito po ay babaguhin o binabago ang aming pong buhay. Paunti-unti. Little by little. And someday, sasabihin mo sa amin, pag kami dumating sa iyo, sa inyong kaharian, sa inyong piling, sabihin mo sa amin, well done, my good and faithful servant. Dahil kami ay nagpasakop sa inyo. Dahil kami ay nanampalataya sa inyo. Maraming salamat po. Tulungan mo pang bawat isa. Kung ano man po ang problemang meron kami ngayon, we pray that you may please help us and comfort us. Opo, ang mga mahal namin sa buhay, mga magulang, na nangailangan po ng kalakasan at kagalingan, dinadalangin ng inyo, Panginoon. Please continue to work in them. Maraming salamat po. Ito ang dalangin. Bless it every one of us, the viewers and the listeners. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon sa isang imbitasyon ganito. Mahal na mahal po tayo ng Diyos at ayaw po niya na tayo ay maparusahan sa impyerno. Pero ang tao ay sadyang suwail dahil ginawaan niyang sariling kagustuhan at lumayo sa Panginoon na hindi inisip yung kanyang patutunguhan. Tayo po ay makasalanan ayon po sa salita ng Diyos at dahil sa ating kasalanan tayo mapaparusahan sa impyerno. Kaya nga ang Diyos isinugo niyang kanyang banal na anak na si Jesucristo na siya ang sakripisyo para sa atin. Dumanak ang kanyang dugo para tayo po ay kanyang tubusin. Ngayong umagang ito, pag hindi mo pa tinanggap si Kristo sa buhay mo, why not accept the Lord Jesus Christ in your life to be your Lord and Savior? Would you like to do that? Kung gusto mong tanggapin si Kristo ngayon sa buhay mo, why not pray with me? Pray with me with all your heart. Sabi mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Ngayon po, ako'y nagsusumamo sa inyo at iligtas mo ako. Tinatanggap kita, Panginoon, sa aking buhay bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa kaligtasan at mula ngayon, turuan mo ako na mabuhay para sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Salamat sa Panginoon
Salamat sa inyo. Maraming salamat po. At thank you very much, Manang Raquel Bumanglag, Sheng Lagura. Thank you very much, Sheng. Manang Jenny, Dora Ragasa. Please continue to pray for each every one of us. At huwag natin kalimutan yung mga prayer request na lagi natin pinapanalangin. To pray for them also. And to pray for your servant. Panalangin din niyo ako, mga kapatid. Thank you very much. Edeline Garma Alonso, Telma Harap Falcon, Ednilao. Yan. Isel Juan Patinga. Thank you very much. Maricel Patinga. Ayan. Rosel Abungan Alonso. God bless you, ma'am. Lahat ng mga teachers, kasama natin ngayon. God bless you. That God may give you more strength and patience para sa inyong mga ginagawa. To you also, mga parents, na nagagabay sa inyong mga anak. Marisa Pascua, thank you very much. Ray Martin, Anet, Tina. Sir Roger Sanwani, maraming salamat. Sir Isyo, my Indian friend. Mark Angelo Gaviran, thank you very much, Mark Angelo. Joseph Madriaga Asuncion, Joseph, thank you very much, Jos. Okay, Claudelisa Alonso Salvador, dyan po sa Marikina, maraming salamat po. Kay Ma'am Mildred Alonso Ramos, Angel Rolly Ramos, Kapitan Jerry Corpus Alonso, Ma'am Anita Domingo Alonso, Auntie Elsie Tapawan, Auntie Daling, Manang Minda, sa lahat kayo dyan sa inyo pong compound. God bless you po. Sir JR Jose Aguilar Togas, yes, we are praying. We prayed for Manong Manuel. Kumusta si Manong Manuel? Okay, maraming salamat po. Marites Gaspar, sister dyan sa La Paz, maraming salamat. God bless you. Marites Gaspar, Marites Jacinto, sandali, ba't yun? Okay, maraming salamat, Sister Marites. Lumahan ang bukay, Froilan. Yes, lumahan, Froilan. Anumang mangyayari, anumang ang inyong hinarap ngayon, just praise God, maglingkod ka lang sa Diyos, makinig ka palagi sa Kanyang salita, magpatuloy ka lang. Dahil buhay ka pa, merong kalooban, merong gusto paggawa sa iyong Diyos, huwag kang mawala ng pag-asa, patuloy lang sa buhay. Rosalie Ambero Maningas, maraming salamat. Kay LJ Victor Dawang, shout out sa iyo, maraming salamat. Victor Dawang, thank you very much for always sharing. Manang Susan Pascual sa dyan po sa Baguio. Kapitan Elmer Lorenzo tuloy. Kapitan Elmer Lorenzo, maraming salamat po dyan po sa Zamboanga. Thank you very much, Cap, for joining us. Kapitan Ruben Sampayan po dyan sa Arani, maraming salamat po sa inyo. God bless you po with all your constituents. God bless you po. Redam Asuncion Maningas, Damer, thank you very much, Damer. Kumusta lahat dyan sa Pasig? Lisa Asuncion dyan po sa Canada, maraming salamat. Kasin Flor, God bless you po. Kasin Susan Guarino, maraming salamat. Good morning, Pastor, and to all mga kape. Happy birthday, Cathy, anak. Happy birthday, Cathy. Ayan, happy birthday, Cathy. Marami pong magbe-birthday ngayon. Opo, good morning po, Tita Jenny. Sir Mina, maraming salamat. Basahin nyo na lang, mga kapatid. Thank you very much, Sir Mina. Opo, Marilyn Rac Alonso, thank you very much, Auntie. Annalyn Tabuyo, thank you very much. Michael Rojas, Bayaw, maraming salamat. Felipe Christopher, maraming salamat po, Sir Chris. Ayan po, ayan. So, Sister Primrose Manglalan, salamat po, maraming salamat. Darwin Victoriano, thank you very much, Sir Darwin. Imelda Marcos Bagoyo, ma'am, thank you very much. Hazel Casandra Sacro, Sonny Boy Bagay Dalere, thank you very much. Okay, Jeff Alonso Cas, maraming salamat, God bless you. Rowena Abungan, dyan po sa Spain, maraming salamat. Sir Sampayan, dyan po sa Canada, salamat po. Jacqueline Alejandro Navarez, thank you very much, Jacqueline. Cheryl Sampayan, po, ayan po. William Reynon, Manong Willie, thank you very much sa lahat sa inyo. Charles Pon, Louis Arspicio, maraming salamat. Sharina Ngayan Renata, maraming salamat, Sharina, God bless you. Rizalito Lopez Manong, maraming salamat. Pilamina PJ, dyan po sa San Nicolas. Opo. Lisa De La Rosa Suniga, maraming salamat po dyan po sa Hawaii. Thank you very much po. Ma'am Meme Aljen, thank you very much, Ma'am Meme Aljen, God bless you po. Ingat po kayo palagi dyan po sa London, sa Kent, and of course lahat dyan na mga kasama natin. So let us play now
the birthday song for the birthday celebrants this morning. Ito po, mga kapatid, ang oras po natin 6:31. Ayan. So, birthday songs. Saan ba yung birthday songs natin? Happy birthday sa lahat po ng magbe-birthday. Si kay Catherine, kay Cathy. Happy birthday sa iyo. Babasahin ko lang yung mga birthday Joseph, Caleb Asuncion, thank you very much. Ma'am Annalyn Otleg, Agarengay, thank you very much. Victoria Ricafort, maraming salamat. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Okay, pagkumustahan po kayo dyan. Happy birthday, happy And let us greet all the birthday celebrants this morning. Oh, ba't mo yan? Happy birthday kay Ma'am Telma Saludares, kay Delrod Naorbe, kay Hitek Manuel, maraming salamat. Kay Maymay, kay Maymay Manuel, Jerome Vizquera Lumabaw, happy birthday. Charis Agustin, yes, maraming salamat, happy birthday sa inyo. Eleanor Sales, Alisa Asley Juan, happy birthday sa inyo. Rodkes Naorbe, pambirang pangalan yan. Rowena Abungan, happy birthday Ma'am Rowena Abungan, yan birthday pala niya. Oh, Ma'am Rosel, birthday pala. Ayan, happy birthday to my sister Rowena, thank you very much. Yes, Janelle Raynon, Rain Albano, Victoria Kaalim, happy birthday Ma'am Victoria Kaalim, Kate Marian Manuel, Vivian Vizcara Hernando, happy birthday Vivian Vizcara Hernando, dyan po sa abroad. Eleanor Salazar Sales, Baani Agite, Marian Manuel, Ma'am Marina Molina. Ayan, Ma'am Marina Molina, happy birthday po. Diyan po sa sana ba siya? Sa Manila. Antipolo. Opo. Okay, happy birthday po sa lahat. Ulitin ko po kasi hindi pa ako tapos eh. Ayan, ulitin ko po. Marami pa sila. Then, happy birthday Ma'am Marina Molina, kay Kate Marian Manuel, Nards Antonio, Mary Ray, Angelique Gita, Viloria Medriano Rodney, Angelica Corpus, happy birthday. Desirel Faith Kigaw Asuncion, and of course kay Cathy. Maraming salamat, happy birthday. Thank you very much for joining. Manong Mael, Manong Norma, thank you very much. Joseph Caleb Asuncion. Okay, happy birthday po sa lahat. Ma'am Rowena Abungan, salamat po. Happy birthday. At saka sa kay pamangkin Cathy, happy birthday. Thank you po sa lahat ng mga ladies. God bless you po. Flodelis Alonso Salvador, maraming salamat po. Happy birthday, Cathy. Happy birthday, Ma'am Marina Molina. At sa lahat ng mga birthday ngayon, happy birthday, Marian Manuel. Ikaw, Marian Manuel, yung mga hindi na active na mga account mo, sabi mo sa akin para matanggal ko na rito. Maraming salamat. Okay, happy birthday. God bless you all. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Kay Ma'am Victoria Kaalim, happy birthday. Ikaw ay maligaya, katulad ngayon. Saril Faith Kigaw Asuncion, happy birthday. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy birthday to you. Maligayang Ayan po, maraming salamat sa inyo lahat. Ang oras po natin ay 6:36 ng umaga. Maraming salamat. David Asuncion Maningas Jr., thank you very much sa lahat kayo dyan, sa Pasig, kay Rosalie, lahat kayo dyan, God bless you po. At lahat po ng mga nanonood ngayon, at lahat na nakikinig at makinig pa at manonood pa, God bless you po. Maraming salamat.
Mulit-muli, ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagaot Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo, in everything, dapat inuuna natin ang Panginoon. God first. Stay safe. Do good to others. Follow the guidelines. Support LGUs. Respect the frontliners. Share your blessings. Pray for our family. Pray for our community. Let us pray for our country. And let us pray for the world. Huwag natin kalimutang panalangin yung mga nasalanta ng bagyo at mga kailangan nila. Maraming salamat. God bless you all. Merry Christmas and I love you.